Yon, what's up guys? Welcome back sa aking mumunting channel, Hobby ni RJ. So una sa lahat, thank you guys sa lahat ng mga nanood ng aking first upgrade na ginawa sa aking Razorback. So kung hindi nyo pa napapanood yun guys, please feel free to watch that video. So ngayon may bago tayong, hindi naman bago, may isa na naman tayong kit na i-share sa inyo kung ano yung mga upgrades din na nagawa ko sa kit na to. So this was my second kit na nabili. So just like the Razorback, binili ko tong kit na to supposedly for a pro stock build. So syempre kapag nagtatamiya ka, talagang kakati at kakati yung kamay mo. Talagang mag-upgrade ka niyan in the future. So this is a Shadow Shark AR chassis. So, simulan na natin yung review. So, ang stock na lang na natitira dito sa kit na to guys is syempre yung cowl. Stock yan. Yung chassis, stock pa rin yan. Pati yung mga internal stock. Crown gears, propeller shaft, stock pa rin. And yung wheel niya, stock pa rin yan guys. Ano-ano na nga ba ang mga upgrades na nagawa natin sa kit na to guys? So, medyo similar lang din yung mga upgrades na nilagay ko dito dun sa aking Razorback. So disclaimer again guys, I am not into competitive racing. Hindi po ako nagkakarera ng mga official races ng Tamiya. So yung aking build lang talaga is for ano ko lang to guys. It's a hobby and parang my own interpretation lang kung paano ako buo, paano ko binoto, no? So first upgrade, syempre yung ating super hard tire, no? Medium size yan. Pero yung ating super hard tire guys is copy lang yan guys ha. It's a copy super hard tire. So medyo mahal kasi yung authentic, no. So ako naman okay lang naman sa akin kahit mga copy parts as long as nagper-perform sila, no. So yung napansin ko lang dito sa copy na to na super hard tire compare dun sa original authentic na super hard dito sa ating Razorback na large diameter is medyo parang stiffer ng konti yung copy, no. Pero hindi naman nagkakalayo. Nafi-feel ko lang na medyo stiffer, no. Kapag pininch mo siya, medyo may konti lang talaga, may konting bounce yung authentic compare dito sa copy parts. Pero ganun pa man, still para sa akin goods pa rin yung performance niya, no. May grip pa din kahit medyo konti lang naman guys. So kung gusto niyo matry itong copy na super hard, so may link tayo diyan sa baba, no. Check niyo na lang guys, no. So the next upgrade na nilagay ko, bumili ako ng eto guys, basic tune-up set for AR. So check nyo rin sa link dyan sa baba, meron din tayo nyan. Basic tune-up set for AR. So ganyan siya, no. Kapag ibubuo mo siya from the box itself, ganyan yung setup niya supposedly. So may FRP, front and rear. Pero yung ginawa ko is may konting revision ako doon sa setup. So yung ginawa ko is kinuha ko lang yung front FRP, no. Then nilagyan ko lang ng popsicle dito, no. So mamaya na tayo dyan sa rear. Dito muna tayo sa harap, no. So yung ginawa ko, halos same lang ng setup doon sa ating Razorback. Front FRP, authentic Tamiya yan guys. Then yung ating roller setting natin is dalawa pa din yan. Dalawang 13mm pa rin na galing sa Super 2. Yan. And take note yung 25mm natin na long screw. Tapos nilagyan din natin yun ng washer and another washer dito sa paglalapatan ng ating roller bushing. So paulit-ulit ko yung i-explain sa inyo na yung purpose ng washer na yan dyan is to protect yung FRP natin, na para hindi madaling
masira yung FRP. So yan yung purpose ko guys. Then the roller, another washer, a 6.7 aluminum spacer rather, and a bushing na naman, and then yung roller natin, and then another washer, and the nut and the ball cap. Yan. So same sa kabila yung. And sa ilalim naman, syempre bumili tayo ng etong front underguard na gray. So guys, itong front underguard na gray, kasali na yan doon sa nabili natin para sa Razorback. Kasi kapag bumili ka ng underguard, dalawa yan. Manipis at saka makapal. Yung manipis, para yan sa mga medium sized wheel na mga kit. Kasi yung mga medium mababa lower to the ground. So hindi pwedeng ilagay mo yung makapal. Kasi sasayad na yan. So yung mga makakapal, yan, compare natin yung kapala. Diba? Medyo yan. Malayo yung kapal nila, no? So yung makapal na underguard, para yan sa mga large dia na mga wheels kasi mas mataas yung ground clearance nila So yun, diba? Talagang galing ng Tamiya at naisip talaga nila yun. And thankfully, 2-in-1 nila sa kapag bumili ka ng isang set ng underguard. So ganito yun guys, diba? Napakita ko niyan sa inyo Ganyan. Yan, may yan. Dalawa yan. Isa makapal, tsaka isa manipis yan. Okay. Yun, at saka yung long screw na ginamit ko dito, 12mm pa rin yan guys. No, 12mm. Tagusan yan dito guys Baka yan dito yan. So baka nagtataka kayo guys bakit may masking tape dito. So the purpose niya masking yung kasi for protection din yan guys kasi talagang sumasayad yung underguard. Talagang nagsiserve yung purpose niya. Kita nyo naman 'di ba may drag marks. Yan, may drag marks. So it means talagang sumasayad yung underguard natin sa racetrack. No, so yung iba kasi nilalagay nila is Tamiya tape. So wala pa akong Tamiya tape. So, soon bibili rin ako pero so for now, yung ginamit ko is masking tape muna, no. So syempre, yung underguard natin may pressure yan, mahal yan. So protektahan din natin, no. So yun yung ginawa ko, guys, no. Punta tayo sa likod. Nandito na yung ginawa ko, guys. Imbes na ilagay ko yung multi roller FRP setting ng galing sa basic tune-up set, yung ginawa ko is ito. Bumili ako ng popsicle. So ganito yan guys. Yan. FRP reinforcing plate. Yung tinatawag nilang popsicle yan. So ito guys, this is a copy, replica yan na popsicle stick. So pinalitan ko na kasi ito yung unang ginamit ko. So bumili ako ng talagang authentic para din ma-compare sila. Pero parang wala namang in terms of quality build guys sa akin, goods din yung copy. So makikita mo lang visually kung ano yung pinagkaiba nila. Yun lang yung parang pagkakaiba ng copy at saka authentic na mga FRP yan. Ito yung copy guys. Yan yung authentic, no. Mas klaro yung detalye ng fiber kasi fiber yan fiber reinforcement plate. So makikita mo rin naman yung sa copy na parang may fiber din siya. Yun lang naman yung pinagkaiba nila guys sa lang, visually lang. In terms of performance, ganun at ganun pa din. Parang feeling ko ganun pa din. Nagsiserve pa rin yung copy parts sa kanyang purpose, no. So syempre gusto pa rin natin kahit paano authentic yung gagamitin natin, no. So nasa sa inyo na yan guys kung ano yung pipiliin nyo. So sa akin ito yung ginawa ko, yung FRP yan. At ngayon naman yung setting ko, roller setting ko is yung ginawa ko is dun kasi sa basic tune up na setting, ginaya ko lang siya guys. Pero bawas lang ng spacer kasi
nirekta ko na naman. Gaya nung sa Razorback natin, nirekta ko siya. Talagang tinagos ko siya dito sa chassis. May hole yan. So, pasok yan kapag gumamit kayo ng popsicle. Yung pinakadulong butas ng popsicle, papasok yan doon sa stock hole ng inyong mga chassis. Kahit anong chassis pa yan, talagang swak yan, no? Standard holes yan. Yan, sa mga standard holes ng chassis nyo, papasok at papasok yan. So, tagusan din yan. Ang setup kasi nito guys, this is not a spacer. Parang spacer na din siya, pero para siyang hex nut. Hex spacer na hexagonal yan eh. Hindi yan bilog. Hexagonal spacer na nut din yan. Parang nut din. So, may screw yan sa ilalim. Tagos yan dito. And may screw din yan sa taas. So, naglalak yan sa ilalim. Dito, yung screw na ito, maglalak din yan dito. So, maganda din yung niya, no? Setup niya. Makukuha mo yan sa basic tune-up set ng pang AR. Ganyan yan, no? So, screw yan. May isang screw dyan. Siguro hanggang dito yan. And ito rin, may isang screw dyan. Tagos naman yan dito. So, maglalak yan sila. Parang may counterlocking yan. No, so, maganda. Hindi siya isang buong screw. No? Ito din yung nagustuhan ko sa tune-up set ng AR. No? So, secure din. Talagang secure. Kasi may ganito eh. Hex nut na spacer din. Spacer din yan siya, guys. So, basically, yung ginawa ko dito, sinunod ko lang yung sa instruction. May washer tayo dyan. And then, the bushing. And then, yung FRP. And then, ito, optional. Siyempre, alam nyo naman. Optional na yung washer sa ilalim. And then, tawag nito, spring washer. Yan, spring washer. Nakita nyo na yung spring washer, diba? Yung may putol sa, may putol. Na-explain ko na yan dun sa previous video ko. Then, yung hex nut. And then, a 3mm spacer. Aluminum spacer. And then, bushing. Washer. And then, yung roller natin na 19mm. Ganun pa din yung ginawa ko, guys. Same nung sa Razorback ko. Copy pa din yan. So, yung performance niya, okay pa din. Solid din yung performance yan, guys, no? So, yan yung ginawa ko, guys, dito. And, sa ilalim naman, meron tayong AR brake set. Yan. So, unlike dun sa Razorback natin na nirekta ko siya sa chassis ilagay. So, dito naman, talagang nilagay ko yung parang mga niya, yung mga arm niya. Talagang nilagay ko siya as is, yung AR. Yung AR brake set yan. Tsaka nilagyan ko ng yung black sponge. Yung medyo hindi makapit. Kasi yung gray, makapit yung gray eh. So, yan guys, no? That's basically the build. Meron pa pala. Another one is yung, syempre, yung dampers natin. Mabibili mo yan, yung dampers na yan, kasali na yan dun sa basic tune-up parts. Kapag bibili kayo ng basic tune-up parts. May 25mm na din yan. So, yung ginawa ko, kasi dun sa basic tune-up parts, dito yan ilalagay sa likod. Yan. So, sa akin naman, kasi parang feeling ko, rear motor kasi itong AR. So, feeling ko parang mas bibigat yung likod niya kapag dito mo pa rin ilagay yung damper. So, yung ginawa ko, nilagay ko na lang siya dito sa side. Parang ganun na lang, no? Tsaka medyo finorward ko ng konti. Gaya nung kapag bumili kayo ng starter kit ng Aero Avante, parang ganun. So, bumili ako ng side stay. Pero itong side stay, guys, copy lang din to, guys, no? Copy lang din to, guys. So, nasa baba yung link, guys, kung gusto nyo kumuha nito. Side stay is solid din, guys, eh. Hindi mo din masasabing pangit yung mga copy parts na FRP kasi solid din. Maganda din, eh. Tsaka nag-perform din sila. By far, okay sa akin. And syempre, lastly, yung ball cap for lock, no? So, maganda din. Maganda, eh. Yan. Maganda din yung performance ng mga copy parts. Yung. So, now, punta tayo sa loob, guys, no? So,
tingnan natin yung ano. So, ginagamit ko pala dito is light dash pa din. Light dash, single shaft na light dash. Yung gear na gamit ko guys is same dun sa Razorback ko as a 4:1. 4:1 gear ratio. Yan. Black and a brown na spur gear. Dito tayo sa baba. Yan. So, light dash pa din yung gamit ko. Yan guys. Yellow. Once na yellow, light dash talaga yan. Yan yung kagandahan sa Tamiya kasi may mga color coding din sila eh. Sa mga motors nila, sa gears nila. So, talagang may ano, talagang may specific na hindi ka magkakamali kapag Tamiya. So, yun guys, that's basically the in-depth na review ng aking AR build for my kit na Shadow Shark. At sana ay may natutunan kayo guys kung meron kayong mga AR dyan at saka Shadow Shark. Sana may natutunan kayo na naman at may nakuha kayo kahit isa man lang na input at ma-apply nyo din dun sa mga kits nyo. So, syempre, test run na natin. Checks like a detective.